Isang luma at kupas na larawan. Iyon lang ang mayroon si Gretchen. Isang piraso ng papel na naglalaman ng pangako at kasabay nito ng isang sumpa. Sa litrato, isang nakangiting babae, ang kanyang ina, si Amalia, ang nakatayo sa harap ng isang naglalakihang bakal na tarangkahan, ang parehong tarangkahan na pinasok niya kaninang umaga. Ang ngiti ng kanyang ina sa litrato ay puno ng pag-asa, isang bagay na unti-unti nang nauubos sa dibdib ni Gretchen. Ito ang kanyang huling baraha, ang nag-iisang koneksyon niya sa isang mundong ipinagkait sa kanya. Gretchen! Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Agad niyang itinago ang litrato sa ilalim ng manipis na unan sa kanyang maliit na kwarto. Ang kwarto ng isang katulong. Mabilis niyang isinuot ang puting uniforme, ang sagisag ng kanyang bagong pagkatao sa loob ng mansyon na ito. Bawat butons na kanyang isinara ay parang isang rehas na nagkukulong sa kanyang mga pangarap. Ito ang katotohanan, sa labas ng kwartong ito, hindi siya isang anak na naghahanap, kundi isang yayang naglilingkod. Sumunod siya sa matandang mayordoma, si Manang Belen, na may daladalang listahan ng mga utos. Ang bawat hakbang niya sa malamig at makintab na marmol na sahig ay isang paalala kung gaano siya kaliit sa lugar na iyon. Ang amoy ng mamahaling floor polish at ang nakabibinging katahimikan ng mansyon ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman naranasan. Dinala siya sa isang salas na mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya noon. Nakaupo sa isang silyang tila trono ay isang babaeng nasa mga 50 anyos, balot ng alahas at may tindig na kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Ito si Imelda Montenegro. Tiningnan siya ni Imelda mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ikaw pala si Gretchen, sabi nito, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Taga-probinsya. Nakalagay sa papeles mo, nakatapos ka raw ng kolehiyo. Nursing. Opo, ma'am, magalang na sagot ni Gretchen, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang isinagot ni Imelda. At bakit mo napiling maging isang yaya? Sayang naman ang pinag-aralan mo kung mag-aalaga ka lang ng isang matandang may sakit. Ang tanong ay simple, ngunit ramdam ni Gretchen ang insultong nakapaloob dito. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko po ng trabaho, ma'am. At gusto ko pong makatulong sa mga nangangailangan ng kalinga. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Imelda. Mabuti. Ang kailangan ni Mama ay isang tagapag-alaga, hindi isang kaibigan. Sundin mo ang lahat ng utos, huwag kang maging pakialamera, at manatili ka sa lugar mo. Maliwanag? Opo, ma'am. Maliwanag po, sagot ni Gretchen, habang tila may isang kamay na humigpit sa kanyang lalamunan. Matapos ang malamig na pagtanggap na iyon, iginya siya ni Manang Belen sa silid ng matriarka ng pamilya. Pagbukas ng pinto, isang naiibang hangin ang sumalubong kay Gretchen. May amoy ng gamot, ngunit sa ilalim niyon, mayroon ding amoy ng lumang pabango at ng kalungkutan. Sa tabi ng malaking bintana, nakaupo sa isang wheelchair ang isang matandang babae, nakatanaw sa malawak na hardin. Siya si Doña Elvira Montenegro. Ang dating bakal na postura na nakikita sa mga lumang larawan ay napalitan na ng panghihina. Isang bahagi ng kanyang katawan ay hindi na gumagalaw at ang kanyang mga mata, bagamat buhay, ay mayroong hindi maipaliwanag na pighati. Doña Elvira, narito na po ang bago ninyong yaya, si Gretchen, anunsyo ni Manang Belen. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakaramdam si Gretchen ng isang kakaibang kilabot. Hindi takot, kundi isang pamilyar na pakiramdam. Sa mga matang iyon, wala siyang nakitang pagmamataas o lamig, kundi isang malalim na balon ng mga salitang hindi masabi. Dahan-dahan siyang lumapit. Magandang araw po, Lola, mahinang sabi ni Gretchen, gamit ang salitang kusa na lamang lumabas sa kanyang bibig. Ako po si Gretchen. Nandito po ako para alagaan kayo. Walang salitang namutawi sa bibig ng matanda. Ngunit sa isang iglap, nakita ni Gretchen ang bahagyang pagkutitap ng mga mata nito, isang kislap ng pagkilala o marahil ay pag-usisa lamang. Sa sandaling iyon, isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Gretchen. Ang mga sumunod na oras ay ginugol niya sa pag-aayos ng mga gamit ng matanda. Tahimik lang siyang kumikilos, laging mulat sa bawat kilos ni Doña Elvira. Bandang hapon, habang nagdadala siya ng isang baso ng tubig para sa matanda,
isang malakas at apurahang boses ang narinig niya mula sa pasilyo. I need those quarterly reports on his desk in 5 minutes. Hindi pwedeng magkamali ang mga numero dyan. Isang matangkad at makisig na lalaki ang mabilis na naglalakad palapit sa direksyon niya. Hawak ang isang cellphone sa isang tenga habang ang mga mata ay nakatutok sa mga papeles na dala-dala. Siya si Marco Montenegro, ang hihi ng Montenegro Corp, ang apo ng kanyang inaalagaan. Ang kanyang mukha, na tila hinulma ng isang anghel, ay mayroong ekspresyon na kasing tigas ng bato. Sa pagmamadali nito at sa pagiging abala ni Gretchen, hindi nila naiwasan ang isa't isa. Nagkabanggaan sila. Nabitawan ni Gretchen ang baso. Ang tubig ay tumapon sa sahig at, sa kanyang kasamaang palad, ay tumalsik sa mga importanteng papeles na hawak ni Marco. Ano ba, sigaw ni Marco, ang boses ay puno ng inis. Matalim niyang tiningnan ang basang mga dokumento, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Gretchen. Ang mga matang iyon ay malamig, mapanuri at puno ng paghamak. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga ito? Papasensya na po, sir. Sorry po. Hindi ko po sinasadya, nanginginig na sabi ni Gretchen, habang mabilis na yumuko para pulutin ang mga nabasag na piraso ng baso. Hayaan mo na yan, malamig na utos ni Marco. Sa susunod, gamitin mo ang mga mata mo. Unang araw mo pa lang, perwisyo ka na agad. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Gretchen. Tumalikod na ito at nagmart sa palayo, iniwan siyang nakayuko sa sahig, pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang maliit na pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng pait at kahihiyan. Dumating ang gabi. Ang buong mansyon ay nabalot na sa katahimikan. Ngunit ang isip ni Gretchen ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Imelda at ang matalim na tingin ni Marco ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ngunit mas malakas ang tawag ng kanyang misyon. Kailangan niyang makahanap ng sagot. Tiniyak niyang mahimbing na ang tulog ni Doña Elvira bago siya dahan-dahang lumabas ng silid. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang sa madilim na pasilyo, tila siya naglalakad sa isang sinulid na manipis. Ang kanyang pakay, ang pribadong silid-aklatan ng pamilya. Nang makarating siya, marahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Sumalubong sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at katad. Libu-libong libro ang nakahanay sa mga estanteng abot langit, mga piping saksi sa kasaysayan ng pamilyang Montenegro. Dito, kailangan niyang makahanap ng kahit anong bakas ng kanyang ina. Sa isang estante sa gilid, nakita niya ang mga family album. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang isa sa pinakaluma. Maingat niyang binuklat ang mga pahina. Mga larawan ng mga Montenegro sa iba't ibang okasyon, mga ngiting hindi umabot sa kanilang mga mata. Patuloy siya sa paghahanap, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa bawat larawan, nagbabaka sakaling makita ang pamilyar na mukha ng kanyang ina. Nasa kalagitnaan siya ng pagbubuklat ng click. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumalot sa buong silid-aklatan. Napapikit si Gretchen. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang anino ang nakatayo sa may pintuan. Ang anino ay dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag. Si Marco Montenegro. Nanlamig ang buo niyang katawan at nabitawan niya ang hawak na album. Lumikha ito ng malakas na kalabog sa sahig, isang tunog na tila gumising sa bawat sulok ng tahimik na mansyon. Ang kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan, halos hindi siya makahinga. Hindi kumukurap ang mga mata ni Marco, nakatitig sa kanya na parang isa siyang pesteng kailangang durugin. Ang kaswal na suot nitong puting t-shirt at pajama pants ay hindi nakabawas sa aura nitong puno ng kapangyarihan at panganib. Ano ang ginagawa ng isang yaya sa pribadong silid-aklatan sa ganitong oras ng gabi? Tanong ni Marco, ang boses ay kalmado ngunit may talim. Naglakad ito palapit, bawat hakbang ay tila isang dagok sa kumakabog niyang dibdib. Huminto ito sa tapat niya, ang tangkad nito ay tila isang nagbabantang anino. Magnanakaw ka ba? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Nanginginig ang mga labi ni Gretchen, sinusubukang bumuo ng mga salita, ngunit walang lumalabas. Ang isip niya ay blanko. Anong idadahilan niya? Paano niya ipapaliwanag ang kanyang sarili nang hindi nabubunyag ang tunay niyang pakay? Sir, ako po. Hindi po, di. Halos pabulong niyang sabi.
Ang tingin ni Marco ay bumaba sa nakabukas na album sa sahig, sa mga larawan ng kanyang pamilya na pinakikialaman nito. Nang bumalik ang tingin niya kay Gretchen, ito ay mas malamig, mas matalim. Isang tingin na puno ng kasiguraduhan na nahuli na siya nito sa akto. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa pagpasok dito, malamig niyang sabi, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Pero sisiguraduhin kong bukas na bukas din, hinding-hindi ka na makakatapak pa sa loob ng pamamahay na ito. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Marco. Isang nag-aalab na galit na dumaloy sa kanyang mga ugat. Paano naglakas loob ang babaeng ito na pasukin ang sagradong lugar ng kanilang pamilya, na halungkatin ang kanilang mga alaala na parang isang ordinaryong aklat lang. Isang babaeng wala pang 24 na oras sa pamamahay nila. Akmang hahawakan na niya ito sa braso para kalagkarin palabas ng isang mahinang tunog mula sa intercom sa dingding ang pumigil sa kanya. Isang ungol. Mahina, ngunit sapat na para marinig sa katahimikan ng gabi. Galing iyon sa silid ng kanyang lola. Agad na nagbago ang aura ni Marco. Ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Mabilis siyang lumingon sa direksyon ng silid ni Doña Elvira. Napatingin din doon si Gretchen, ang takot sa kanyang mukha ay biglang nahaluan ng parehong pag-aalala na naramdaman niya. Bumalik ka sa kwarto ng lola, utos ni Marco, ang boses ay mas mahina na ngunit may bigat pa rin. Bantayan mo siya. Mag-uusap tayo bukas. Hindi na naghintay ng sagot si Gretchen. Mabilis itong tumango at halos takbuhin ang daan palabas ng silid-aklatan, pabalik sa kanyang responsibilidad. Naiwan si Marco sa gitna ng liwanag, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanya, ngunit ngayon ay may kasama ng pagkalito. Pinulot niya ang album na nahulog sa sahig, isinara ito, at maingat na ibinalik sa estante. Ang imahe ng takot at gulat sa mukha ni Gretchen ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinabukasan, pumasok si Marco sa kanyang opisina sa loob mismo ng mansyon. Sinubukan niyang ituon ang pansin sa mga numero sa kanyang computer screen, sa mga ulat ng kumpanya na nangangailangan ng kanyang desisyon. Ngunit wala roon ang kanyang isip. Paulit-ulit na bumabalik ang eksena kagabi. Ang babaeng iyon, si Gretchen. Biglang pumasok sa kanyang alaala ang isang pag-uusap nila ng kanyang ina, ilang taon na ang nakalipas, noong nagsisimula pa lang siyang humawak ng responsibilidad sa kumpanya. Marco, anak, sabi ni Imelda habang inaayos ang kurbata niya noon. Sa mundong ito, ang tiwala ay isang bagay na hindi mo basta-basta ipinamimigay. Tandaan mo, huwag kang magtitiwala sa kahit sino, lalo na sa mga mukhangawa. Gagamitin nila ang kahinaan mo laban sa iyo. Palagi silang may kailangan, palagi silang may motibo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Marco. Iyon ang naging Biblia niya sa negosyo at sa buhay. At si Gretchen, sa kanyang paningin, ay ang perpektong halimbawa ng taong tinutukoy ng kanyang ina. Isang babaeng galing sa probinsya, may pinag-aralan pero piniling maging katulong. Para kay Marco, hindi magkatugma ang mga piraso ng puzzle. Mayroon itong itinatagong motibo. Dahil sa hindi mapakaling isipan, binuksan niya ang isang application sa kanyang tablet. Isang live feed mula sa mga security camera sa loob ng mansyon. Alam niyang isa itong paglabag sa privacy, ngunit kailangan niyang makasiguro. Ipinakita ng screen ang silid ng kanyang lola. Doon, nakita niya si Gretchen. Nakaupo ito sa isang maliit na upuan sa tabi ng wheelchair ni Doña Elvira, hawak ang isang libro ng mga lumang tula. Dahan-dahan itong nagbabasa, ang boses ay mahinahon at malambing, tila isang oyay. Ang kanyang lola naman ay tahimik lang na nakikinig, ang mga mata ay nakapikit, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ni Marco ang isang payapang ekspresyon sa mukha nito. Wala ang laging nakakunot na noo, wala ang bakas ng paghihirap. Napakunot ang noo ni Marco. Inasahan niyang makikita si Gretchen na nagbubulungan sa cellphone o naghahalungkat ng mga gamit. Ngunit ang nakikita niya ay isang eksenang puno ng pasensya at kalinga. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, isang bagay na hindi naibigay ng mga naunang yaya na mas mataas pa ang sahod. Ikinainis niya ang sarili dahil sa naramdamang paghanga. Ilang oras pa ang lumipas. Sa pamamagitan pa rin ng kamera, nasaksihan niya ang isa pang eksena. Inabutan ni Gretchen ng isang basong tubig ang kanyang lola. Nanginginig ang kamay ni Doña Elvira nang tanggapin ito. Bigla, nabitawan ng matanda ang baso.
Kumalat ang tubig sa sahig. Hinintay ni Marco ang reaksyon ni Gretchen. Hinintay niyang mainis ito o magpakita ng pagkadismaya, tulad ng ginawa ng lahat ng naunang yaya. Ngunit iba ang ginawa ni Gretchen. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Agad siyang lumuhod, hindi para sa nabasag na baso, kundi para tingnan kung nabasa ang kanyang lola. Okay lang po, lola. Hindi po kayo nabasa, tanong nito, ang boses ay puno ng lambing. Pagkatapos ay hinawakan nito ang nanginginig na kamay ng matanda. Hindi niyo po sinasadya. Aksidente po iyon. Huwag po kayong mag-alala. Napayuko si Doña Elvira, isang bakas ng hiya ang makikita sa kanyang mukha. Ngunit si Gretchen ay ngumiti lamang, isang ngiting tila nagsasabing naiintindihan niya ang lahat. Pagkatapos lang yon siya kumuha ng basahan at nagsimulang maglinis na parang walang anumang nangyari. Napatitig si Marco sa screen. Isang bagay sa loob niya ang bahagyang natinag. Ang mga naunang yaya ay magrereklamo, magsusumbong sa kanyang ina, o kaya ay magpapakita ng pagkainis sa matanda. Ngunit si Gretchen sa kilos nito, hindi niya nakita ang isang empleyado. Nakita niya ang isang taong may tunay na malasakit. Mabilis niyang isinara ang tablet. Isang inis, hindi kay Gretchen kundi sa sarili, ang kanyang naramdaman. Naguguluhan siya. Ang lahat ng sinabi ng kanyang ina, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ay tila hinahamon ng simpleng kilos ng isang babaeng itinuturing niyang banta. Kinahapunan, habang papunta siya sa silid ng kanyang lola para personal itong kumustahin, nasalubong niya ang kanyang ina. May iritasyon sa mukha ni Imelda. That girl, Gretchen, simula nito. Masyado siyang nagiging kampante. Don't like it, pinapalinis ko sa kanya ang mga lumang gamit sa bodega ng kwarto ni Mama. Mga basura lang naman iyon. Para magkaroon siya ng ibang pagkaabalahan at hindi laging nakadikit sa lola mo. Hindi sumagot si Marco, ngunit lalo lang nadagdagan ang kanyang. Gretchen, na nasa isang sulok ng malaking silid. Nakaluhod ito sa sahig, sa harap ng isang bukas na bowl na puno ng mga luma at maalikabok na gamit. Malinaw na sinusunod nito ang utos ni Imelda. Ngunit sa halip na makita ang pagkadismaya sa mukha nito, nakita niya ang isang tahimik na paggalang habang maingat nitong pinupunasan ang bawat bagay bago ilagay sa isang hiwalay na kahon. Nakatayo lang si Marco sa may pinto, hindi gumagawa ng ingay, isang tahimik na tagamasid. Pinanood niya si Gretchen habang maingat nitong binubuksan ang isang maliit na kahon na gawa sa maitim na kahoy. Mula sa loob, kinuha nito ang isang bagay. Isang maliit na music box. Kahit mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Marco ang pagkamangha sa mga mata ni Gretchen. Dahan-dahan nitong pinihit ang maliit na susi sa gilid. Isang mahina. Lumipas ang ilang araw. Isang kakaibang katahimikan ang namagitan sa mansyon, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa dati. Iniwasan ni Gretchen ang landas ni Marco hanggat maaari. Si Marco naman, sa tuwing magkakasalubong sila, ay nagbibigay lamang ng isang matipid na tango, ang mga mata ay maidala-dalang tanong na hindi niya masabi. Ngunit ang banta ng pagpapaalis sa kanya ay hindi na muling nabanggit. Para kay Gretchen, ang bawat araw ay isang paglalakad sa alambre. Ngunit ang pag-aalaga niya kay Doña Elvira ang naging kanlungan niya. Sa piling ng matanda, nakakahanap siya ng kapayapaan. Napansin niyang tila mas nagiging alerto ito, at kung minsan, kapag nagbabasa siya ng mga kwento, nahuhuli niyang may isang munting ngiti sa mga labi nito. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, napansin ni Gretchen ang lungkot sa mga mata ni Doña Elvira, habang nakatingin ito sa isang bahagi ng hardin na nalanta na at walang bulaklak. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Gretchen. Kinabukasan, gamit ang kaunting perang naipon niya, bumili siya ng mga buto ng bulaklak ng sampag-ita. Kinahapunan, habang natutulog ang matanda, kumuha siya ng isang maliit na dumi-dumi at nagsimulang magtanim sa nalantang bahagi ng hardin. Hindi ito bahagi ng kanyang trabaho, ngunit ang isipin lang na makikita niyang muli ang ngiti sa mga mata ng kanyang lola Elvira ay sapat na para sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng paghukay nang may marinig siyang papalapit na mga yabag. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino iyon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marco ay nauna pa sa presensya nito. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa, umaasang lalagpasan lang siya nito. Ngunit huminto ito sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Tanong ni Marco.
Ang boses, gaya ng dati, ay may otoridad. Nagtatanim po, sir, sagot niya nang hindi lumilingon. Hindi iyan kasama sa trabaho mo. Alam ko po. Para po kay Lola Elvira ito, mahinang sagot niya. Sa wakas ay tumayo siya para kumuha ng isa pang supot ng buto na nakapatong sa isang maliit na upuang kahoy. Sa kanyang pag-abot, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno sa lupa. Naapakan niya ito at nawalan siya ng balanse. Aray! Napapikit siya, hinihintay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa matigas na lupa. Ngunit hindi iyon dumating. Sa halip, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na mabilis na pumulupot sa kanyang baywang, sinasalo siya mula sa pagkakahulog. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ilang pulgada lang ang layo ng mukha niya sa mukha ni Marco. Ang mga mata nitong dati ilaging malamig at mapanghusga ay ngayon, sa unang pagkakataon, ay nagpapakita ng ibang emosyon. Pag-aalala, pagkabigla, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Naramdaman niya ang mainit na hininga nito sa kanyang pisngi. Ang puso niya ay biglang kumabog ng sobrang bilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang mundo sa paligid nila ay tila tumigil. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang dagundong ng kanyang puso. Ngunit kasing bilis ng pagtigil ng mundo ay ang mabilis din itong pagbalik sa dati. Agad siyang binitawan ni Marco na parabang napaso ito. Mabilis itong umatras, inayos ang gusot sa kanyang damit. Bumalik ang malamig na maskara sa mukha nito. Mag-ingat ka sa susunod, sabi nito sa isang formal na tono, bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Naiwan si Gretchen na nakatayo, nanginginig ang mga tuhod. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang puso. Ang init ng mga kamay ni Marco ay nanatili sa kanyang baywang, isang alaalang nagpapakuryente sa buo niyang sistema. Ang munting sandaling iyon, gaano man kaikli, ay napanood pala ni Imelda mula sa bintana ng kanyang silid. Isang madilim na apoy ang nag-alab sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang nag-aayos ng agahan si Gretchen sa kusina, bumaba si Imelda, ang mukha ay tila isang unos na paparating. Gretchen, tawag nito, ang boses ay matinis at puno ng galit. Sumunod sa likod nito ang lahat ng katulong, tila mga manonood sa isang dula. Nasaan ang diamanting brotse na palagi kong inilalagay sa ibabaw ng tokador ko? Natigilan si Gretchen. Hindi ko po alam, ma'am. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Imelda, itinuturo siya. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kaninang umaga para maglinis. Aminin mo na. Magnanakaw ka. Ang akusasyon ay isang sampal na gumising sa bawat nerbiyos sa katawan ni Gretchen. Hindi po totoo yan, ma'am. Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Talaga? Isang mahirap na probinsyana na biglang napunta sa mansyon na ito. Imposibleng hindi ka masilaw, pang-insulto pa ni Imelda. Manang Belen, tawagin ang mga security. Ipahalughog ang kwarto ng babaeng yan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Gretchen. Kahihiyan. Galit. Kawalan ng magawa. Iyon ang nararamdaman niya habang pinapalibutan siya ng mga mapanghusgang tingin. Itigil yan. Isang boses ang pumutol sa lahat. Si Marco. Nakatayo ito sa paanan ng hagdanan, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Marco, anak. This girl is a thief, sabi ni Imelda. Naglakad si Marco palapit, ang tingin ay hindi naalis kay Gretchen, pagkatapos ay bumaling sa kanyang ina. Ma, let's be rational, kalmado niyang sabi. I will check the case footage first. Walang sinumang tatawag ng security hanggat wala tayong patunay. Sa unang pagkakataon, kinontra ni Marco ang kanyang ina sa harap ng lahat. Nagulat si Imelda. Pero Marco, I will handle this, Mom, putol niya, ang boses ay pinal at hindi nagpapatinag. Binalingan niya si Gretchen. Bumalik ka sa trabaho mo. Napatulala si Gretchen sa kanya. Sa gitna ng kahihiyan, isang tao ang kumampi sa kanya. Isang tao na hindi niya inaasahan. Tumango lang siya at mabilis na tumalikod, nagtungo sa silid ni Doña Elvira, iniwan ang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang dumating. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang kulog ay yumanig sa buong mansyon. Sa loob ng silid, si Doña Elvira ay hindi mapakali.
Ang karaniwang payapang mukha nito ay napalitan ng pagkabalisa. Bigla, nagsimula itong gumawa ng isang kakaibang kilos. Ang kanang kamay nito, ang isa sa iilang bahagi ng katawan na nagagalaw pa nito, ay paulit-ulit na tumatapik sa braso ng kanyang wheelchair. Tap! 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 Isang mabilis at desperadong ritmo. Ang mga mata nito ay nanlalaki, nakatitig hindi kay Gretchen, kundi sa isang bagay sa dingding. Lola, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Gretchen. Sinundan niya ang tingin ng matanda. Nakatuon ito sa isang malaking, lumang larawan na nakasabit sa dingding, isang portrait ng yumaong asawa ni Doña Elvira, si Don Alejandro. Ang pagtapik ay lalong bumilis. Tila may gusto itong ipahiwatig. Isang pakiusap. Isang utos. Lumapit si Gretchen sa matanda. Ang picture po ba, Lola? Mayroon po ba doon? Bahagyang tumango si Doña Elvira, ang mga mata ay nagmamakaawa. Kahit nag-aalangan, lumapit si Gretchen sa portrait. Pinagmasdan niya itong mabuti. Isa itong magandang pinta, ngunit luma na. Hinaplos niya ang makapal at magarbong kwadro nito. Sa kanyang paghaplos, naramdaman niya ang isang bahagi sa ilalim na tila maluwag. Ginamit niya ang kanyang mga daliri at marahan itong sinubukan. Click! Isang halos hindi marinig na tunog. Isang maliit na bahagi ng kwadro ang bahagyang bumukas. Isang lihim na kompartimento. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ng maliit na espasyo, mayroong isang supot na gawa sa lumang pelus. Maingat niya itong kinuha. Mabigat ito. Nang buksan niya ang tali, isang bagay na kumikinang ang lumabas. Isang silver na kwintas. Simple lang ito, ngunit may isang palawit na hugis puso. At sa gitna ng puso, mayroong isang pangalang nakaukit sa magandang sulat kamay. Gabriela. Huminto ang paghinga ni Gretchen. Ang pangalan. Ang pangalan niya. Ang tunay niyang pangalan. Ang pangalang ibinigay sa kanya sa ampunan bago ito pinalitan. Ang pangalan na tanging siya lang ang nakakaalam. Ito na. Ito na ang patunay. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang susi sa buo niyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagluha, bumukas ang pinto. Pumasok si Yaya Dory, ang pinakamatandang katulong sa bahay, may dalang isang tray ng tsaa. Gretchen, iha, heto na ang tsaa ng senora. Natigilan ito nang makita ang kwintas sa kamay ni Gretchen. Nanginginig na tumayo si Gretchen. Humarap siya sa matandang katulong, ang mukha ay basa ng luha, ngunit ang mga mata ay may bagong determinasyon. Itinaas niya ang kwintas para makita ito ni Yaya Dory. Alam niyo po ba kung ano ito? Tanong ni Gretchen, ang boses ay basag ngunit malinaw. Ang mukha ni Yaya Dory ay biglang namutla na parang isang puting papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang mga labi ay bumuka ngunit walang salitang lumabas. Klang! Ang hawak niyang tray ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang tasa ay nabasag sa sahig, lumilikha ng isang matinis na ingay na sumabay sa dagundong ng kulog sa labas. Ngunit ang tunog na iyon ay walang-wala kumpara sa nakabibinging katahimikan na biglang bumalot sa kanilang dalawa. Namuti ang paligid para kay Yaya Dory. Ang ingay ng nabasag na tasa ay nawala, napalitan ng isang umuugong na tunog sa kanyang mga tainga. Ang kwintas! Ang kwintas na iyon! Pagkatapos ng 24 na taon, muli niyang nakita ang bagay na naging simbolo ng kanyang kasalanan. Nakita niya ang mukha ni Gretchen, puno ng mga tanong, puno ng luha. Ngunit ang nakikita niya ay hindi si Gretchen, ang yaya. Ang nakikita niya ay ang mukha ng isang sanggol na binalot niya sa kumot, isang sanggol na ipinagkatiwala sa kanya ni Doña Elvira, isang sanggol na maisuot na kaparehong kwintas. Si Gabriela. Saan mo iyan nakuha? Nanginginig ang boses ni Yaya Dory, ang bawat salita ay tila isang tinik na lumalabas sa kanyang lalamunan. Si Lola po ang nagturo, sagot ni Gretchen, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, naghahanap ng sagot. Yaya Dory, kilala niyo po ba ang pangalang ito? Kilala niyo po ba si Gabriela? Bumagsak ang mga balikat ni Yaya Dory. Ang bigat ng 24 na taon ng pagsisisi ay biglang bumagsak sa kanya. Wala na siyang lakas para magsinungaling pa. Umiling siya, hindi bilang pagtanggi kundi bilang pagsuko.
Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang matagal na niyang itinatago. Halika, umpo tayo, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Iginyan niya si Gretchen sa isang maliit na upuan sa sulok, malayo sa pandinig ng natutulog na si Doña Elvira. Ang bawat hakbang ay tila isang parusa. At doon, sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang lampara, sa saliw ng walang tigil na ulan sa labas, nagsimula siyang magkwento. Isang bahagi ng katotohanan. Ang pangalan sa kwintas na iyan, simula niya, ay pangalan ng nawawalang apo ni Doña Elvira. Si Gabriela Montenegro. Napasinghap si Gretchen, kahit paalam na niya sa kanyang puso ang kasagutan. Ang ina mo, si Amalia, pagpapatuloy ni Yaya Dori, ay anak ng yumaong bunsong anak ni Doña. Minahal niya ang isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa pamilya. Itinakwil siya. Ngunit nang malaman ni Doña Elvira na nagdadalang tao siya, palihim niya itong tinulungan. Siya ang nagbigay ng kwintas na iyan sa'yo noong isinilang ka. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa isip ni Gretchen. Pero bakit po ako nawala? Bakit po ako napunta sa ampunan? Dito na nagsimulang manginig ang buong katawan ni Yaya Dori. Dahil sa kanya, bulong niya. Dahil kay Senora Imelda. Sa ibang bahagi ng mansyon, sa kanyang marangyang silid, hindi mapakali si Imelda Montenegro. Narinig niya ang kalabog ng nabasag na tasa kanina. Isang masamang pangitain. Mula nang dumating ang babaeng iyon, si Gretchen, nararamdaman niyang ang mga pader na maingat niyang itinayo sa loob ng mahigit 2 dekada ay unti-unti nang gumuho. Napatingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng balot sa yaman, ngunit sa ilalim ng mga alahas at mamahaling damit, nakita niya ang takot. Ang takot na iyon ang nagdala sa kanya pabalik sa nakaraan. 24 na taon na ang nakalipas. Ang steril na amoy ng ospital. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang silid. Sa kanyang mga bisig, yakap niya ang kanyang anak. Ang kanyang nag-iisang anak na si Marco. Ngunit hindi ito humihinga. Isinilang itong mahina. Pagkatapos ng ilang oras, bumigay ang munting puso nito. Ang sakit. Ang sakit ay tila pumupunit sa kanyang kaluluwa. Ang tagapagmana ng Montenegro, ang kanyang tiket sa kapangyarihan at seguridad, ay wala na. Ang kanyang asawa, ang panganay na anak ni Doña Elvira, ay namatay sa isang car accident 1 taon bago iyon. Ngayon, pati ang anak nila ay wala na rin. Wala na siyang silbi sa pamilyang ito. Itatapon siya na parang basahan. Habang umiiyak siya sa kadiliman, isang tunog ang narinig niya mula sa kabilang silid. Ang malusog na iyak ng isang sanggol. Isang nurse ang nag-uusap sa labas. Ang ganda ng anak ni Amalia. Kamukhang-kamukha ng mga Montenegro. Amalia. Ang itinakwil na anak. Ang karibal. Isang ideya, isang masama at desperadong ideya, ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na ipinanganak mula sa pighati at kasakiman. Kung hindi niya kayang magkaroon ng sarili niyang tagapagmana, kukunin niya ang tagapagmana ng iba. Kinagabihan, sa tulong ng malaking halaga ng pera at mga banta, nakumbinsi niya ang isang batang nurse na takot sa buhay. Ang nurse na iyon ay si Dori. Ang pagpapalit ay mabilis na naganap. Ang walang buhay na katawan ng kanyang anak ay inilagay sa kuna ng sanggol na si Gabriela. At si Gabriela, na may suot pa ring kwintas na may pangalan niya, ay dinala sa kanya. Tinanggal niya ang kwintas sa liig ng sanggol at itinago ito, isang sandata na magagamit niya sa hinaharap. Ngunit nang hawakan niya ang sanggol, isang bagay ang nagbago. Ang plano ay pekin ang pagkamatay nito para mawala na ito ng tuluyan. Ngunit ang init ng munting katawan nito, ang paghinga nito. Napalitan ang kanyang plano. Hindi niya ito itatapon. Gagamitin niya ito. Papalakihin niya ito bilang si Marco Montenegro. Ang kanyang perpektong anak. Ang kanyang perpektong kasangkapan. Ang alaala ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Gretchen. Gabriela, sabi niya sa kanyang sarili, ang pangalan ay lasang-lason sa kanyang dila. Ang multo ng nakaraan. Pero hindi siya natatakot. Hindi na siya ang babaeng desperada sa ospital noon. Isa na siyang reyna sa kanyang palasyo. At gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang kaharian.
Samantala, sa silid ni Doña Elvira, tapos nang magkwento si Yaya Dory. Umiiyak si Gretchen. Siya si Gabriela Montenegro. Ang lahat ng kanyang mga tanong ay nasagot na. Pero bakit po ngayon niyo lang sinabi, tanong ni Gretchen sa gitna ng mga hikbi. Dahil sa takot, iha. Takot kay Senora Imelda, sagot ni Yaya Dory. Pero tama na. Sobra na ang kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto. Si Marco, na narinig ang komosyon at naalerto sa nabasag na tasa, ay pumasok. Nakita niya ang umiiyak na si Gretchen at ang namumutlang si Yaya Dory. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa dalawa. Tumayo si Gretchen. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng katotohanan. Hinarap niya si Marco, ang lalaking unti-unti nang nagkakaroon ng puwang sa kanyang puso, ang lalaking umagaw sa kanyang buhay. Marco, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Itinaas niya ang kwintas. May kailangan kang malaman. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy, isa pang tao ang pumasok sa silid. Si Imelda. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy. Huwag mo nang ituloy, Gretchen, sabi ni Imelda, ang boses ay nakakakilabot. Alam ko na kung ano ang sasabihin mo. Naglakad ito papasok, dumaan kay Yaya Dory na parang hangin. Humarap ito kay Gretchen at Marco. Pag-amin niya na ikinagulat ng lahat. Tama ang iniisip mo. Ikaw si Gabriela Montenegro. Ang tunay na tagapagmana. Napatingin si Marco kay Gretchen, puno ng pagkabigla. Si Gretchen, isang Montenegro. Ngunit hindi pa tapos si Imelda. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi iyon ang magpapabagsak sa akin, sabi niya, tinitingnan si Gretchen na para bang isa itong nakakaawang insekto. Dahil may isang bagay na mas malaki pa dyan ang hindi mo alam. Isang bagay na sisira sa'yo nang higit pa sa pagsira ko sa buhay mo noon. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaling kay Marco na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa mga narinig. Marco, anak, sabi ni Imelda sa isang malambing ngunit makamandag na tono. Sabihin mo sa kanya kung sino ka talaga. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Marco. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkabigla. Tila isang multo mula sa pinakamatinding bangungot ang biglang nagpakita sa kanyang harapan. Ang mga salita ni Imelda ay tila isang laso na dahan-dahang gumapang sa hangin. Marco, anak, sabihin mo sa kanya kung sino ka talaga. Bumaling ang lahat ng tingin kay Marco. Para kay Gretchen, ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang kanyang paghinga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Ano ang ibig sabihin nito? Anong sikreto pa ang mas malaki kaysa sa katotohanang siya ang nawawalang tagapagmana? Ang isip niya ay naghahanap ng kasagutan, marahil ay may kapatid sila? O marahil ay may ginawang kasalanan si Marco? Ngunit wala sa mga hula niya ang naghanda sa kanya para sa katotohanan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kulay na tila umalis dito, nag-iwan ng isang maputlang maskara. Ang mga mata nito, na dati puno ng kumpiyansa at kapangyarihan, ay ngayon puno ng isang uri ng takot na hindi pa niya nakikita dati. Isang takot ng isang taong ang buong pagkatao ay biglang kinuwestiyon. Bumuka ang mga labi ni Marco, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Gretchen ang isang pakiusap. Isang pakiusap na sana ay hindi na lang niya nalaman. Anong ibig sabihin ni Mama? Tanong ni Marco, ang boses ay basag at halos hindi marinig. Ngunit ang tanong ay hindi para kay Gretchen. Ito ay para kay Imelda. Ngumiti si Imelda, isang ngiting walang kagalakan, isang ngiting nagpapahayag ng tagumpay. Hindi mo ba sasabihin, anak? O gusto mong ako ang magsabi? Umiling si Marco, isang bahagya at desperadong pag-iling. Huminga siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas mula sa hangin na tila ninakaw sa kanilang lahat. At pagkatapos, tumingin siya ng diretsyo kay Gretchen. Hindi ako isang Montenegro, pag-amin niya. Ang apat na salitang iyon ay tumama kay Gretchen na parang isang bala ng baril. Mas masakit. Mas nakamamatay. Ang pangalan ko sa papel ay Marco Montenegro, pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig. Pinalaki ako bilang isang Montenegro. Pero ang dugo ko hindi dugo ng Montenegro.
Hindi maintindihan ni Gretchen. Ang kanyang isip ay tila yelo na hindi kayang iproseso ang impormasyon. Paanong? Pagkatapos mamatay ang tunay na Marco, paliwanag nito, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato. Inampun ako ni Mama. Galing ako sa isang ampunan sa Tarlac. Pinalabas niya na ako ang anak niya. Ako ang ipinalit niya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Gretchen ay tila naglaho. Kung kanina lang ay naramdaman niya ang tagumpay sa pagkatuklas ng kanyang pagkatao, ngayon, ang tagumpay na iyon ay naging abo. Isang mapait na abo na sumasakal sa kanya. Si Marco. Ang lalaking sihi na kinaiinisan niya noong una. Ang lalaking nagtanggol sa kanya mula sa mga akusasyon. Ang lalaking sumalo sa kanya sa hardin. Ang lalaking unti-unti niyang hinahayaang pumasok sa kanyang puso ay isang kasinungalingan. Isa siyang tau-tauhan sa isang masalimuot na dula na isinulat ni Imelda. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang kabalintunaan nito. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay, si Imelda, ay siya ring babaeng lumikha sa lalaking minamahal niya. Ang kanyang kaaway ay ang ina ng kanyang minamahal. Paano? Paano niya lalabanan ang isang katotohanang ganito kasalimuot? Alam mo to, tanong niya kay Marco, ang boses ay halos isang pakiusap. Tumango si Marco, hindi makatingin sa kanya. Nalaman ko noong 18 taong gulang ako. Bago niya ipasa sa akin ang kontrol sa kumpanya. Sinabi niya ang lahat. At pumayag ka, hindi makapaniwalang tanong ni Gretchen. Pumayag kang mabuhay sa isang kasinungalingan? Sa wakas ay tumingin si Marco sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang sakit ng maraming taon. Anong pagpipilian ko, Gretchen? 18 taon akong pinalaki na Montenegro. Iyon lang ang pagkataong alam ko. Utang ko sa kanya ang lahat, ang edukasyon ko, ang buhay ko, ang pangalan ko. Isang kasinungalingan. Pero iyon ang nag-iisang katotohanang meron ako. Ang bawat salita ay isang patalim na tumatarok sa puso ni Gretchen. Naiintindihan niya. At iyon ang mas masakit. Naiintindihan niya ang sitwasyon ni Marco. At dahil doon, nararamdaman niya na siya ang kontrabida. Kung aangkinin niya ang kanyang karapatan, kung ipaglalaban niya ang kanyang pangalan, hindi lang si Imelda ang kanyang wawasakin. Wawasakin din niya si Marco. Tatanggalan niya ito ng pangalan, ng pagkatao, ng lahat-lahat. Kung aariin ko ang pangalan ko, bulong niya sa sarili, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Wawasakin kita. Walang naisagot si Marco. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi, ng isang trahedyang wala silang parehong kasalanan. Tumingin si Imelda sa kanila, ang mukha ay nagpapahayag ng isang malamig na tagumpay. Nakamit niya ang gusto niya. Idinikit niya ang dalawa sa isang sitwasyong imposibleng manalo. Kinabukasan, pinatawag siya ni Imelda sa silid-aklatan, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ngayon, ang lugar na ito ay tila isang hukuman. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Imelda ang dalawang bagay sa mesa. Isang plane ticket papuntang Amerika. At isang checkbook. Umalis ka na, simpleng sabi ni Imelda. Pumunta ka sa Amerika. Magsimula ka ng bagong buhay. Ang checkbook na iyan blanko. Isulat mo ang kahit anong halaga. 10 milyon? 20 milyon? 50 milyon? Ibibigay ko. Iyon ang bayad sa pananahimik mo. Tiningnan ni Gretchen ang ticket at ang checkbook. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema sa pera ay nasa harapan na niya. Ang pagkakataong makataka sa lahat ng sakit. Ito ang pagpipilian mo, Gabriela, sabi ni Imelda, dahan-dahan na parang isang ahas na bumubulong. Piliin mo. Ang pangalan o ang lalaking mahal mo? Ang tanong ay tumago sa kanyang kaluluwa. Ang pangalang Montenegro na magbibigay sa kanya ng karapatan, ng yaman, ng paghihiganti. O si Marco, ang lalaking ang buong pagkatao ay nakasalalay sa pananahimik niya. Pinulot ni Gretchen ang plane ticket. Pinulot niya ang checkbook. Tumingin siya kay Imelda, na may isang munting ngiti na sa labi, iniisip na nanalo na siya. Ngunit pagkatapos, sa harap mismo ni Imelda, dahan-dahan niyang pinunit ang plane ticket. Hinati niya ito sa 2, sa 4, sa 8, hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Pagkatapos, kinuha niya ang checkbook at ginawa rin ang parehong bagay.
Ang mga piraso ng papel ay parang nyebe na nahulog sa mamahaling Persian carpet. Ang ngiti ni Imelda ay naglaho. Tumingin si Gretchen ng diretso sa mga mata nito, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o pagkalito. Ang naroon na lang ay isang matinding sakit at isang bago, nag-aalab na determinasyon. Wala po akong pipiliin, sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bato. Hindi ko po kukunin ang pera ninyo. At hindi ko po hahayaang sirain ninyo ang isang taong walang kasalanan. Gagawa ako ng sarili kong daan. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, isang matinding pagkahilo ang naramdaman niya. Ang tensyon ng mga nakaraang araw, ang mga revelasyon, ang sakit lahat ay bumagsak sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang huli niyang nakita ay ang gulat sa mukha ni Imelda bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Gretchen sa sahig ay tila isang bombang sumabog sa loob ng silid-aklatan. Para kay Marco, iyon ang tunog na gumising sa kanya mula sa isang mahabang, masamang panaginip. Gretchen! Nawala ang kanyang pagkatulala, ang kanyang pag-aalangan. Isang bagay na mas malakas kaysa sa takot at kahihiyan ang biglang umapaw sa kanya, isang nag-uumapaw na pangangailangang protektahan ang babaeng nasa sahig. Siya ang unang lumapit, lumuhod, at marahang itinaas ang ulo nito. Ang mukha ni Gretchen ay maputla, ang kanyang paghinga ay mababaw. Tumawag kayo ng doktor, sigaw niya sa mga katulong na natatarantang nakatayo sa may pinto. Ang tingin niya ay dumapo sa kanyang ina, na nakatayo pa rin, ang mukha ay nagpapakita ng gulat, hindi sa pagkahimatay ni Gretchen, kundi sa pagkabigo ng kanyang plano. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang lahat ng may buong linaw, ang karahasan sa likod ng kalmadong postura ng kanyang ina, ang bigat ng kasinungalingang pinasa niya sa buong buhay niya, at ang pambihirang lakas ng babaeng nasa kanyang mga bisig. Isang babaeng mas pinili ang mawalan ng malay kaysa yumuko sa pera at pananakot. Isang babaeng handang isakripisyo ang sariling karapatan para sa isang lalaking ang buong pagkatao ay isang huwad. Habang binubuhat niya si Gretchen, na magaan na parang isang babasaging manika, pabalik sa silid nito, ang mga piraso ng pinunit na plane ticket at checkbook sa sahig ay tila mga abo ng isang nasunog na tulay. Ang tulay na iyon ang nag-ugnay sa kanyang lumang buhay. At sa sandaling iyon, habang akay-akay niya si Gretchen, nagdesisyon si Marco. Tatawirin niya ang nasusunog na tulay na iyon at hindi na siya lilingon pa. Kinagabihan, habang binabantayan ng isang pribadong nar si Gretchen na natutulog pa rin dahil sa matinding pagod, hinanap ni Marco si Ayadori. Natagpuan niya ito sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon, nakaluhod, nanginginig habang nagdarasal. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan at ang amoy ng kandila na mamagitan sa kanila. Yaya, mahina niyang sabi. Nagulat ang matanda at napatingin sa kanya, puno ng takot. Sir Marco. Huwag po kayong matakot, Yaya, sabi ni Marco, ang paggamit niya ng hipo ay ikinagulat ng matanda. Wala po akong balak na saktan kayo o sisihin. Alam ko pong biktima lang din kayo. Lalong napaiyak si Ayadori. Ang mga salitang iyon ng pag-unawa, sa halip na pagbabanta, ang tuluyang bumasag sa kanyang depensa. Sir, patawarin niyo po ako sa lahat. Ang pagpapatawad ay hindi sa akin manggagaling, Yaya, malumanay na sabi ni Marco. Pero may isang paraan para maitama natin ang lahat. Para sa kapayapaan ninyo. Para sa kapayapaan ni Gretchen. At para sa kapayapaan ng Lola. Tumingala si Ayadori, ang mga mata ay puno ng tanong. Panahon na para malaman ng lahat ang buong katotohanan, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon na hindi pa naririnig ng matanda mula sa kanya. Panahon na para itama ang lahat. Para sa kapayapaan ng lahat. Kinabukasan, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa mansyon. Nagising si Gretchen na medyo mabuti na ang pakiramdam, ngunit ang bigat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Inalok siya ng almusal sa kanyang silid, ngunit hindi niya magawang kumain. Anong mangyayari ngayon? Anong susunod niyang gagawin? Bandang tanghali, isang katulong ang kumatok sa kanyang pinto. Pinapatawag po kayo ni Sir Marco sa main dining hall. Nag-aalangan man, sumunod si Gretchen. Sa kanyang pagdating, hindi lang si Marco ang naroon.
Nakaupo sa isang silya si Doña Elvira, na mukhang mas alerto kaysa dati. Nasa tabi nito si Yaya Dori na nakayuko at nanginginig pa rin. At sa kabisera ng mahabang mesa, nakaupo si Imelda, ang mukha ay isang maskara ng yelo, ngunit ang mga mata ay nagbabaga. May dalawa pang lalaking nakaupo na hindi niya kilala, nakasuot ng formal na barong. Mga abogado. Mabutit narito ka na, Gretchen, sabi ni Marco. Tumayo siya, hindi bilang isifi ng Montenegro Corp, kundi bilang isang lalaking handa ng harapin ang kanyang paghuhukom. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Gretchen. Ipinatawag ko ang mga abogado ng pamilya, paliwanag ni Marco. Para marinig nila ang lahat. Para maging opisyal ang lahat. Marco, ano itong kabaliwan na ito? Malamig na sabi ni Imelda. Huwag mong gawin ang isang bagay na pagsisisihan mo. Ngunit hindi nakinig si Marco. Tumingin siya kay Yaya Dori at marahang tumango. Iyon lang ang kailangan ng matandang katulong. Nanginginig na tumayo si Yaya Dori. Humarap siya sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Elvira. Senora! Doña Elvira, patawarin niyo po ako, simula niya, ang boses ay basag. At doon, sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ang pagkawala ng anak ni Imelda. Ang pagbabanta at panunuhol. Ang pagpapalit niya sa mga sanggol. Ang pagtatago niya sa kwintas ni Gabriela sa likod ng portrait. Ang bawat detalye ay isinalaysay niya sa pagitan ng mga hikbi at pagsusumamo ng tawad. Sa bawat salita ni Yaya Dori, lalong namumutla si Imelda. Ang kanyang kalmadong panlabas ay unti-unting gumuho, inilalantad ang desperadong babae sa ilalim nito. Nang matapos si Yaya Dori, bumagsak ito sa kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Bigla, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang mahinang tunog, tila isang ungol. Lahat ay napatingin kay Doña Elvira. Ang matanda ay umiiyak. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, mga luhang matagal nang naipon. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ginalaw niya ang kanyang mga labi, sinusubukang bumuo ng isang salita na matagal nang nakakulong sa kanyang isipan. Ngi. Isang pautal-utal na tunog. Poti. Ang salitang iyon, kahit mahina at halos hindi marinig, ay tumama sa puso ng lahat na parang isang kulog. Apo. Shoo. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Gretchen. Isang tingin ng pagkilala, ng pagmamahal, at ng matinding pangungulila. Iyon na ang huling dagok para kay Imelda. Tapos na ang lahat. Talo na siya. Ang lahat ng kasinungalingan na itinayo niya sa loob ng 24 na taon ay gumuho sa isang salita lamang. Tumayo siya, ang upuan ay marahas na tumumba sa likuran niya. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang purong, nakakabaliw na pagkamuhi. Ang kanyang tingin ay napako kay Marco. Kasalanan mo ito, sigaw niya. Pinakain kita, dinamitan kita, binigyan kita ng pangalan. At ito ang igaganti mo sa akin. Isang pagtataksil. Ginawa ko ang tama, mahinang sagot ni Marco. Tama, tumawa si Imelda, isang tawang walang kagalakan. Wala kang alam sa tama. Kung hindi ka para sa akin, hindi ka para sa kahit sino. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, may dinukot siya mula sa kanyang mamahaling Hermes, isang bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Isang paper knife na may matulis na dulo na kinuha niya mula sa study table kanina. Sa isang sigaw na puno ng galit at kabiguan, sumugod siya. Hindi papunta kay Marco, kundi papunta kay Gretchen. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang sigaw ni Imelda, ang kislap ng metal, ang takot sa mga mata ng lahat. Para kay Gretchen, ang mundo ay tila bumagal. Nakita niya ang paglapit ni Imelda, ang determinasyon sa mga mata nito na saktan siya, at wala siyang magawa kundi mapapikit, hinihintay ang sakit. Ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip, isang malakas na ungol ang narinig niya, at ang bigat ng isang katawan na bumagsak sa kanya. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya si Marco, nakayakap sa kanya, ang mukha ay napangiwi sa sakit. Sa pagitan ng kanyang mga balikat, nakita niya ang hawakan ng paper knife. At sa ibaba nito, isang mansa ng dugo ang unti-unting kumakalat sa puting polo ni Marco. Marco! Ang sigaw ni Gretchen ay puno ng panginginig at takot.
Ang mga abogado at gwardiya na naalarma sa sigaw ay mabilis na kumilos, hinawakan si Imelda, na ngayon ay tila nawala sa sarili, nakatitig sa duguan niyang mga kamay na parabang hindi niya maintindihan ang nangyari. Tumawag ng ambulansya. Bilis, sigaw ng isa sa mga abogado. Bumagsak si Marco sa mga bisig ni Gretchen. Okay ka lang, tanong niya, ang boses ay hirap at nanginginig, ngunit ang una pa ring inaalala ay ang kaligtasan nito. Bakit mo ginawa iyon? Umiiyak na tanong ni Gretchen, habang marahang idinidiin ang kanyang mga kamay sa sugat para pigilan ang pagdurugo. Bakit? Dahil hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, nahihirapang sagot ni Marco bago tuluyang mawalan ng malay. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip para kay Gretchen. Ang tunog ng sirena ng ambulansya, ang pagmamadali sa ospital, ang mahabang paghihintay sa labas ng emergency room. Kasama niya si Yaya Dory at si Doña Elvira, na ipinilit na sumama. Ang matanda, kahit hindi makapagsalita, ay hindi maalis ang tingin sa pinto ng operating room. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa lalaking pinalaki nito bilang kanyang apo. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, sinabi nitong maswerte si Marco. Ang saksak ay malalim ngunit hindi tumama sa anumang vital organ. Ligtas na ito. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Sa mga sumunod na araw, si Gretchen ay hindi umalis sa tabi ni Marco. Siya ang nag-alaga dito, pinupunasan ang noo nito, binabantayan ang pagtulog nito. Siya na ngayon ang yaya, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagmamahal. Nang magkamalay si Marco, ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Gretchen. Salamat, mahina niyang sabi. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ko, sagot ni Gretchen, habang pinipigilan ang mga luha. Buhay ko rin ang iniligtas mo, Gretchen, sabi ni Marco. Iniligtas mo ako mula sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Pinalaya mo ako. Tumingin siya sa mga mata nito. Patawarin mo ako sa lahat. Yumiling si Gretchen. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kung sino ka. Ang insidente ay naging isang malaking iskandalo, ngunit mabilis itong tinakpan ng mga abogado ng pamilya. Si Imelda ay idineklarang mayroong nervous breakdown at dinala sa isang pribadong mental health facility. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Ang pamamahala sa Montenegro Corp ay pansamantalang inilipat sa isang board. Ngunit alam ng lahat na kailangan ng isang Montenegro para pamunuan ito. Lahat ng mata ay napunta kay Gretchen, o mas kilala na ngayon bilang si Gabriela Montenegro. Sa tulong ni Doña Elvira, na unti-unti nang nagpapakita ng paggaling, at ni Marco, na nagsilbing tagapayo niya, sinimula ni Gretchen na pag-aralan ang negosyo. Ito ay isang bagong mundo para sa kanya, ngunit natuklasan niyang mayroon siyang natural na talino at tibay ng loob na minana niya sa kanyang lola. Isang hapon, sa opisina sa loob ng mansyon, habang tinitingnan nila ang mga papeles, tumigil si Gretchen at tumingin kay Marco. Marco, gusto kong manatili ka sa kumpanya, sabi niya. Gusto kong maging partner kita. Gretchen, hindi pwede, sagot ni Marco. Wala na akong karapatan. Hindi ako isang Montenegro. Lumapit si Gretchen sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang pangalang Montenegro ay nasa dugo ko, pero ang pamilya ko ay hindi lang tungkol sa dugo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ikaw ang pamilya ko, Marco. Kasama si Lola at si Yaya Dory. Tayo ang pamilya. Sa mga salitang iyon, lahat ng natitirang pader sa puso ni Marco ay tuluyang gumuho. Niyakap niya si Gretchen ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat, pagtanggap at isang pag-ibig na sinubok ng apoy. Ilang buwan ang lumipas. Isang maaraw na umaga, magkasamang tumayo si Gretchen at Marco sa harap ng dalawang puntod sa isang tahimik na sementeryo. Ang puntod ng kanyang mga magulang, sina Amalia at ang ama niyang hindi niya nakilala. Sa tabi nito, ipinahanap din nila ang puntod ng tunay na anak ni Imelda, ang sanggol na nagngangalang Marco. Nag-alay sila ng mga bulaklak at panalangin. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa paghilom. Hindi na sila ang tagapagmana at ang impostor. Sila ay dalawang tao na nasaktan ng kasaysayan, ngunit pinili ang magpatawad at magmahal. Nang bumalik sila sa mansyon, sinalubong sila ni Doña Elvira. May hawak itong isang maliit at lumang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan sa harap nilang dalawa. Sa loob, may dalawang singsing.
Simple, ginto at halatang luma na. Ang mga singsing na pangkasal ni na Doña Elvira at ng kanyang yumaong asawa. Kinuha na matanda ang mga kamay ni Gretchen at Marco at inilagay ang mga singsing sa kanilang mga palad. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, isang buo at totoong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Elvira. Isang ngiting nagsasabi ng basbas at isang bagong simula. Nagkatinginan sina Gretchen at Marco, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Sa kanilang mga mata, hindi na ang anino ng isang masalimuot na nakaraan, kundi ang liwanag ng isang hinaharap na sila mismo ang bubuo, isang pamilyang itinayo hindi sa dugo, kundi sa pag-ibig, pag-unawa at pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gretchen at Marco. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos pusong pasasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagsubok na pinagdaanan ng ating mga bida. Ang inyong pakikinig ay ang nagbigay buhay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang sakit ni Gretchen at ang bigat na pinasa ni Marco. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pamilya ay hindi lamang natatagpuan sa dugo. Ito ay nabubuo sa pagmamahal na inilalaan natin, sa pagpapatawad na kaya nating ibigay, at sa pag-asa na hindi tayo binitawan kahit sa pinakamadilim na sandali. Ang kwento ni na Gretchen at Marco ay kwento ng paghahanap sa sarili at pagtuklas na ang ating halaga ay hindi nakabase sa ating pangalan, kundi sa kabutihan ng ating puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong napulot? Ibahagi ninyo sa amin sa comment section sa ibaba. Hihintayin namin ang inyong mga kwento. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.